Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, magluluto naman tayo ng lumpia na gawa sa puso ng saging. Oh, medyo bago ba? Alam ko namang siguro meron din namang gumagawa nito, pero isi-share na rin natin para dun sa mga hindi pa nakakaalam ng gantong recipe. Okay, umpisa na natin. Etong puso ng saging na binili ko, yung yung ready na nakachop na. Isang balot itong binili ko, worth 35 pesos. Tapos, ang gagawin natin dyan, syempre hugasan natin maigi para, syempre, mawala kung may mga alika-alikabok man. Malinis yung ating lulutuin, no? So, anyway, syempre, kailangan natin pigaan. At pagkatapos nun, i-check din natin maigi kasi meron yung mga matitigas na nasasama. Syempre, pag china-chop nila, minsan hindi maiwasang may mga may mga matitigas na parte ng puso ng saging. Ito pala yung puso ng saging na yung mahahaba, yung kulay yellow. Kasi merong puso ng saging na parang medyo kulay pula no? Hindi ko lang kasi alam guys kung anong klase ng variety yung tawag sa kulay pula na puso ng saging at dito sa yung mahahabang puso ng saging na kulay yellow. No? Kung alam nyo, so just let me know. Pwede kayong mag-comment. So anyway, ayan na, pangalawang hugas na natin to. Tapos chine-check na natin para hindi na natin maisama yung mga medyo mga matitigas na part ng puso ng saging. Gaya nito merong nakalusot na matigas na part ng puso ng saging. Kaya i-check nyo na lang din maigi. Pagkatapos natin ito mapigaan, eto na. Bali, isasalang natin ito sa apoy, lulutuin natin. Nilagyan ko rin ng salt. Pagkatapos, salang natin, pakuluan natin. Syempre, checkin mo kung luto na ba. Kasi syempre maganda pag luto na yung puso ng saging kasi nga medyo medyo matagal maluto. Kaya kailangan ilaga muna natin bago nating gawing lumpia. Okay na, pagkatapos na ito na isasalin na natin tapos i-drain natin, no. Make sure na na-drain maigi kaya kailangan nating pigain. Importanteng mapigaan natin maigi. Kasi para pag nilagay natin yung ibang mga ingredients natin, hindi magtutubig yung gagawin nating lumpia. Ito na, i-check na natin. Ganito yung itsura, kailangan tuyong-tuyo na, no? Wala nang tubig-tubig. Pagkatapos, ilalagay natin dito sa food processor para yung mas madurog pa ng konti. Ganito na yung itsura. Tapos, merong hindi maiwasan talaga, may mga nakakalusot na parang, alam mo yung parang palito ng puso ng saging, di ba may ganun, yung may matigas na parte, yan ganyan. So, check mo na lang, tanggalin din natin syempre. May mga nakalusot lang kasi kanina, tinanggalan ko na to, hindi talaga may iwasang medyo may mga nakakalusot. Pagkatapos, dito na tayo sa pinakasahog, ang pinili kong ilalagay na sahog dito is chicken meat. Gusto ko kasing yung lasa ng chicken kesa sa pork meat. So anyway, it's up to you guys na lang kung ano yung gusto mong ilagay. Kung pork or chicken or shrimp. So whatever, no? Bahala ka na kung ano yung gusto mong ilagay na klase ng meat. So anyway, ginamitan ko ng food processor yung chicken meat para nas durog, no? Kasi mas maganda pag pino yung chicken meat para mas madaling maluto. Kung wala namang food processor, finely chop lang, no? I-chop nyo lang na maigi yung pinong-pino, no? So, ganito yung itsura. Pino yung ating chicken meat. Mag-uumpisa na tayo. Tingnan mo yung itsura ng puso ng saging, no? Ang ganda ng pagkakachop. Ilalagay ko na tong chicken. Pagkatapos, ilalagay na rin natin yung garlic and onion. Mas maraming garlic and onion, mas masarap. Isa sa nagpapasarap, nagdadala ng kakaibang lasa sa lumpia, yung garlic and onion. So anyway, pagkatapos, lalagyan natin ng chicken cubes. Pero kung meron kang chicken powder, mas maganda. Kaso nga lang, ang available ko dito sa bahay, chicken cubes. Kaya ginamitan ko na ng cheese grater para mas madaling matunaw. So anyway, nilagyan ko na ng MSG and salt and pepper to taste, no? It depends on you guys kung gaano kadami ng salt and pepper yung ilalagay nyo. So, pagkatapos niya, lalagyan natin ng 3 pieces ng eggs. Yan na. Hahaluin na lang natin maigi. Make sure na nahalo maigi para yung lasa ng lumpia natin. Pantay yung lasa. Kasi pag hindi mo nahalo maigi yan, merong may matabang, merong may maalat. So anyway, pag na-mix na natin maigi, ilalagay naman natin dito sa piping bag.
Nas gusto ko kasing gumagamit ng piping bag kasi para yung Shanghai, uniform yung taba or yung size ng Shanghai, iisa lang yung sukat. Mas maganda tignan lalo na kung magluluto ka nito for business. Mas maganda talaga pag pantay-pantay yung laki. Alam nyo guys, ako nagsasabi talaga, promise, masarap po talaga to pag natikman nyo, itry nyo nang gawin. Talagang hindi ako mapapahiya dito. Lalo na kung mahilig ka talaga sa gulay, tikman mo to, pero yung lasa nito para kang kumakain din ng na lumpiang gawa lang sa chicken, no? So anyway, na-preheat na natin yung mantika at mag-start na tayo magprito. Isa to sa rules. Pag magpiprito ka ng kahit ano naman na piniprito, make it sure na yung mantika mo mainit na. Lalo na tulad dito sa lumpia, no? Para hindi sisip-sip ng mantika, hindi magiging mamantika yung lumpia mo. Kaya pag magluluto ka, kailangan ipiprito mo yung lumpia mo, mainit na yung mantika mo. Malapit na matapos yung aking video, kaya magti-thank you na po ako sa inyong lahat. As always, maraming salamat po sa matyaga niyong panonood sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Ayan, para makikita niyo po yung mga isi-share ko mga recipe na talaga namang sasabihin ko naman pong masarap. Saka iba rin talaga pag lutong bahay, no? Iba yung lasa ng luto ng may kasamang pagmamahal, no? Kung picky eater yung anak mo, i-try mong gawin to, lalo kung hindi mahilig kumain ng mga gulay-gulay, i-try mong lutuin to at ipatikim sa kanila. Ayan na, naluto na natin lahat. Siyempre, ito pa yung isa sa magpapasarap sa ating lumpia, yung meron kang malupit na sausawan na suka, no? Nagawa pa ng aking kapatid, ng aking ate B. Yan, syempre isasawsaw natin. Kung curious ka sa lasa nito, gumawa ka na para malaman mo yung lasa. Ang sarap talaga, promise, hindi ka mananawang kumain nito at hindi po nakakaumay kasi nga gawa sa gulay. So that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong videos na isi-share sa inyo. Thank you for watching. Have a nice day. God bless everyone. Diyos mabalo. See you on my next videos. Bye-bye.